Kinumpirma ngayong araw ng mga otoridad na nakatanggap ng seryosong banta sa buhay si Vice President Inday Sara Duterte. Ayon sa ulat, nakaligtas siya sa isang tangkang assassination attempt na naganap kamakailan. Mas lalo pang kumulo ang isyu ng maaresto ang isang umano'y hitman na direktang itinuro si Pangulong Kuting Jr. bilang nasa likod ng planong pagpaslang. Ayon sa mga investigador, naharang ng intelligence operative ang sospek bago maisakatuparan ng krimen. Sa masusing interogasyon, isiniwalat ng sospek na siya raw ay inutusan ng isang mataas na opisyal mula sa Malacanang. Direkta niyang binanggit si Kuting Jr. bilang mastermind. Agad namang nagsagawa ng emergency meeting ang mga security agency upang paigtingin ang proteksyon kay VP Sara, habang puspusan na rin ang investigasyon upang tukuyin ang buong lawak ng sabuatan. Maring tinanggi ng kampo ni Pangulong Kuting ang paratang at tinawag itong malisyoso at gawa-gawa lamang. Samantala, nananawagan ng hustisya ang kampo ni VP Sara at hinihikayat ang publiko na maging mapanuri sa mga nangyayari sa likod ng politika. Sa gitna ng lumalalim na tensyon, nananatiling tanong ng taong bayan, sino ang tunay na nasa likod ng krimen at may mangyayaring pananagutan ba sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Tutok lang sa mga susunod na ulat para sa mas malalim pa na detalye. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga siglap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Hawak nila lahat, hindi makasukasuan si Glenn Chong kasi totoo. Takot si Satanas na the moment na kinasuhan niya si Glenn Chong at si Bangag, may mga lalabas na mga ebidensya sa korte. Yan po ang kinatatakutan nila. So, ang kanilang resort ay what? Magbayad ng mga PR, black ops, mga buwakan ng inang, ano tawag dyan? Congressman para mag-release ng mga statement laban kay Attorney Glenn Chong na ipadisbar, ganito, ganyan, da. Okay. So ngayon, balik tayo kay Lucas. Baka mapunta tayo sa Smartmatic issue. Ngayon, mga palangga, okay. Alright. Gilbert Luis, thank you. Thank you so much. Ngayon, mga kababayan, okay, I have to gorgor someone. Okay, napadala ni Lisa Tanas. Goodbye. Okay. So ngayon, ang eksena ngayon, mga kababayan, kasinungalingan na irrelevant si Sara Duterte. Nasabi na natin na ang intensyon talaga yan, mga palangga, ay para i-destroy si Inday, hindi magkaroon ng access sa national security issue ninyong mga Pilipino. Kasi ang council na yan, okay, hindi na nga yan para sa inyo, hindi na yan para sa Pilipino. Ang council na yan ay para na lang sa kung sinong gusto nilang gurgurin, sinong gusto nilang tanggalin, sinong gusto nilang harasin, katulad ko, katulad kay Inday. Equal footing na nga kami ngayon ni Inday in terms of pangharas for impeachment sa kanya. Ako 4 cases din dito sa Amerika. Anyway, we will fight. Alright, so balik tayo dito sa title natin. What is our title? Confirm. Okay. So yun na sabi ko, itong December na to, naiulat ko sa inyo na pinaghahandaan ni Bangag yung kanyang pagtakas sa Pilipinas. Okay? Pagtakas o pag naghanap siya ng bansa na kung saan sa i-exile. So, itong kwentong ito, okay? Itong puting ahas ko, chinika boom boom niya sa akin na Miss Maharlika, nung ganitong araw, wag ko na lang isulat, ay sabihin muna yung eksaktong date kasi baka magurgur itong cabinet secretary niya. In fairness, may punto ka ngayon sa, pero hindi pa natin pwede pangalanan to. During that meeting, nung December, okay, itong si cabinet secretary na ito, ano natin sasabihin kung babae o lalaki o LGBT. Basta may cabinet secretary, mga palangga, hindi lang isa to. Okay, hindi lang isa yung cabinet secretary. Nandoon siya during that meeting na pumunta ang isang ambassador ng bansa. Okay, ng ibang bansa.
Okay? Hindi ka na muna sasabihin kung anong bansa to. Pero baka nasabi ko na yung nakaraan. But for this vlog, hindi na muna natin sasabihin. Okay? So, ito dinemo talaga sa akin. Ito si Bangag. Okay? Ito si Ambassador. Nagchichika boom boom sila. Like, from a distance, hindi naman ganun kalayuan, naririnig ni cabinet, ni Puting Ahas, cabinet secretary, ang chika boom boom ni Ambassador at ni Bangag na nag-uusap sila. Ang konteksto ng kanilang pag-uusap, mga kababayan, ay tungkol sa pag-seek ng asylum o pag just in case na ma-exile daw itong si Bangag. Okay? Kinakausap niya itong si Ambassador na ito. Pero I think pala, magiging walang saysay ang pag-uusap nila ng dalawang ambassador na ito. Sige, ganito. So, usap sila, di ba? So, eto ngayon si Cabinet Secretary, naririnig niya at iba pa doon, hindi lang isa, sabi ko sa inyo. Si Cabinet Secretary, chinika boom-boom niya dito sa isang puting ahas natin. Kaya nakarating sa akin. Okay? Si Cabinet Secretary, chinika niya na grabe, ganito, ganyan. Kinakabahan na si Bangag, okay? Kinabahan na si Bangag kasi nagsisik na siya ng asylum or exile sa bansang ito or ganon. So chinika niya dito. Ito yung nakausap natin. Very prominent na puting ahas. Sobra, grabe. I can't believe it. Di ganyan. Nung una, medyo na-weirdohan pa ako. Siya rin yung nagsabi sa atin na tinatransport nila Lisa Tanas, nila Bangag ang pera ng bayan, yung crypto. Sabi ko nga sa inyo, wala akong alam dyan. Meron akong cryptocurrency pero barya lang yun ha. Investan ko ng invest kahit hindi ako masyadong maalam. Who knows, baka swerte yan, baka yung crypto ko maging 1 million. Anyway, going back. So ngayon, ang chika boom boom, ito si puting ahas natin, ito si Cabinet Secretary, chinika niya dito. Actually, through text to, hawak ko yung text messages. Alright? Hindi ko lang pwedeng ilabas ngayon. Pero darating ang panahon, paglalabas natin lahat ang mga ito. So ngayon nawindang ako, ha? Really? I can't believe it na yung Cabinet Secretary na yun nagchika boom boom dito sa ating puting ahas na prominente. Pero actually, itong si itong ano na to, hindi na baka mabuking pag sinabi ko pa tong isang information na ito. Wag na lang muna, baka gurgurin, hulaan nyo na lang kung sino yung Cabinet Secretary na yun. So ngayon, ang chika boom boom, di kinuwento sa atin ng prominenteng puting ahas natin. Okay? Kaya senior ko sa inyo. So kagabi, may nakausap tayong matagal ko ng puting ahas yun. Shout out sa iyo Palangga. I know you're listening, ha? Naloka talaga. Kahit naliligo yan, nakikinig sa akin. Ngayon, eto na nga. Nagchika kami. Sabi ko sa kanya, hoy, bakla. Sabi ko gano'n sa kanya. Gano'n naman yung tawagan namin. Hoy, bakla. Sabi ko na gano'n. Unang-una pala nagkukwento siya about, marami pa mga pasabog, pero wag muna baka mag-grumble tayo. Baka hindi nyo ma-absorb lahat yung mga pasabog. So sabi, nagkwentuhan kami, ang pinag-usapan ng si Bangag, yung mga taong niloko ni Lisa Tanas, yung mga taong kumuha ng pera sa True Confidential Fund at kung ano-ano pa, baka sa mga susunod na araw yun yung vlog natin. I'm just waiting for one person na puting ahas na magbigay pa ng information. But anyway, so ito na nga, nag-chika boom boom kami nito ni Bakla. Sabi niya, so ano na, araw-araw yung nganga bells mo. Sabi niya, it's so sad. Sabi gano'n sa akin. Araw-araw yung nganga bells mo, yung mga tao hindi pa naman kumikilos. Sabi ko, wag kang pasisiguro. Sabi ko gano'n sa kanya, malay mo. Ngayon January na or February, sabi ko, ikaw, kumusta ka naman ba? Yung mga taxes and everything mo, nagbabayad ka ba? Sabi niya, ay oo naman. Sabi niya, okay naman yung taxes. Kaya lang, nalulungkot ako kasi yung taxes, negosyante din ito eh. Yung taxes ko, napupunta lang sa mga Bangag. Okay. Ito, para maintindihan nyo. So, itong si Bakla, ito si Cabinet Secretary, ito si pangalan nito, si informante natin. Okay? Magkakilala si Cabinet Secretary at ito itong isang puting ahas natin. So, magkakakilala sila. Sabi ko, huwag ka pa kasi siguro Bakla kasi yung Cabinet Secretary na ganito, na si ganitong pangalan, nagbibigay ng information
na si Bangag daw nagsisik na ng asylum or gusto pag just in case na matanggal sila for whatever kung ano mangyari this January mayroon siyang tatakbuhan. Okay? So yun ang pag-usapan namin. At hindi lang yun. So sabi niya, sige, tignan natin kung may ma-extract tayong mga information tungkol dyan. Sabi ko, may naririnig ka bang ganyan-ganyan ba yung mga chika dyan sa circle mo? Sabi niya, sige, magtanong-tanong tayo. So ngayon, anong araw na ba dito? Na-lost track na ako. Okay, what time is it now? Okay, wala ba ito lang oras ng phone ko? Okay, umaga na pala dito. Gigising ko lang. 4:23 a.m. Okay, January 4. Kanina, may nag-message sa akin at kausap ko. Sabi niya, huy, bakla. Diba? Ganon lang gamitin natin. Chinika sa akin ni ganito, yung chika bumbo mo tungkol sa exile daw ni Bangag. O sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, gano'y balita ka ba? Tapos sabi niya, confirmed. Okay? Confirmed na itong cabinet secretary na to, inamin sa kanya, okay, na talagang mayroong naganap na chika bumbum. Okay? Mayroong naganap na chika bumbum, kaya yung ibigay ko sa inyo information, kabog sa bangayon. Okay? Kabog. Kasi meron siyang screenshot. Although madaling daya, ang screenshot, pwede mo yung madaya. Maglalagay ka lang, Maharlika. Kunyari, nag-message ako sa'yo, papalitan mo yung pangalan from Maharlika. Di ba? They can do that. Di ba? Tapos, kunyari, ako yung nagsasalita, pero hindi. Pero kinumpare namin yung phone numbers. Phone number lang pala, isa lang. Alright? So, phone number, nag-match ng bonggang-bongga. Okay? Sabi ko, shit. Kasi nung una, ayoko maniwala na si Bangag. Di ba? Ayoko maniwala na mag-e-exile yung mga buwakan ng inang yan. Lahat ng kanilang panggigipit, ginagamit nila. Lahat ng pagsisip-sip, ginagamit nila. So, ngayon, mga kababayan, okay? Based on that state information coming from 3 different snakes, which is araw ngayon, taon ngayon ng mga ahas, di ba? So, confirmed yung sinabi dun sa 3 yon. But syempre, hindi yan iuulat ng media. Unless, yan ay yung mga media na yan, kung nasabihan man sila, well, actually, baka walang tiwala sa kanila yung mga puting ahas. Baka sa atin lang may tiwala. But this information, okay, mga kababayan, ay kinuwento sa atin. Hindi ako nagkatang isip na all of a sudden lumabas ako dito, ay alam ko ganito, ganyan. I have screenshots with this conversation, okay? Hindi lang natin pwedeng ilabas kasi mapapatay yung mga taong involved. Ayaan nyo nang ako na lang ang gurgurin nila dahil yun, nasa luko naman lahat. May 3 assassins na paikot-ikot dito sa California, di ba? Kala nilang natatakot ako sa mga buwakan ng inang yan. Ngayon, ang eksena ngayon, mga kababayan, kaya ito si Inday Sara, si VP Inday, according to my source, may mga tumatawid na sa kabilang bakod na sumisip-sip na kay Inday. Kaya ako, ang prayer ko at ang advice ko, ang solicited advice kay Inday bilang isang mas matanda ako sa kanya na this is just my wishful thinking na looking forward na kapag tinanghal na siyang queen, kasi nga, kaya ako bakit sinabing yung queen natin, dahil lumabas sa barahan natin kahapon, di ba? Kahapon o the other day, na talagang paulit-ulit yung queen. So anyway, I'm looking forward na kapag siya ay matanghaling queen, wag na siya mag-appoint ng mga politikong may bahid ng kawatan. Maybe mag-appoint siya ng mga taong galing din sa government sector or sa private sector na wala talagang bahid ng pangawat, walang record para matakot. Okay? Kasi para matakot at automatic ay magpapasad na siya ng gurgur na parusa. Tignan muna natin kung ano sinasabi ng ating baraha bago natin ituloy ngayon. Basahin natin ang baraha. Okay, tres diamond. Okay? Dalawang ibig sabihin nito. Tres diamond. Ibig sabihin, tulad kagabi, pera ng bayan ay maibabalik galing sa 3 bugok ko, di ba? Nabigyan ng 3 bugok. Sino yung 3 bugok na yan? Si Lisa Tanas, si Bangag, at si Tambaluslos. So yung pera ay isusuka nilang 3. Alright? So yan yung barahan natin ngayon. Anyway, going back mga kababayan sa ating eksena.
So, dahil nagsisip-sip yung mga politiko, I wish I can tell you more, yung very sensitive, kasi nararamdaman na nila bangag ngayon. Nararamdaman nila yung power nyo. Even yung kausap ko, sabi sa akin, sabi niya, sana hindi masayang yung ngangabels mo. Gabi-gabi kita pinakikinggan. Kailan kikilos? Kami natatakot kami dahil tatargetin yung mga nagnegosyo. Sabi sa akin, hindi kami sa duwag eh. Sabi niya, the moment na mag-post kami, binabantayan kami, tatargetin yung mga negosyo namin. Although, sabi niya sa akin, ako naman nagbabayad ng tax, pero iba to ang gobyernong ito. Iba sila bangag. Talagang gugurgurin ang negosyo mo. Kung di gugurgurin, agawin, or tatakutin ka. Yan, mga kababayan, ang nangyayari ngayon. Okay? si John natawa sa 3 diamond, di ba? Alam nyo, walang mananalo sa hula ko. Okay? Lahat dito talo ang mga bangag. Huwag kayong umasa na mananalo sa hula ni Maharlika ang mga bangag. Laging panalo. Baraha ko to eh. Anyway, mga kapalangga. Okay? Okay. Ngayon, ano sabi dito? So ngayon, ang eksena dito sa National Security Council na pagtanggal kay Inday Sara in connection kasi nakakarating na kila Bangag. Well, ang ingay kasi natin, 'di ba? Hindi naman tayo pwedeng mag-ingay. 'Di ba? Nakakarating na kila Bangag na mayroon talagang maninindigan. All right? And even the INC, 'di ba? Sabi ko pinipilit nilang hilutin 'yan na wag nang magkaroon ng ganung pagtitipon kasi hindi maganda sa part ng mga bangag. Pero na ano tawag dyan? What do you call that? Sa chess. Sino bang magaling sa chess dito? Kumbaga parang ano siya, na dumama. What is that word sa chess? Can you help me? Hindi ako maglalaro nun eh. Okay. See you in rally. Ngayon, ang nangyari dito, checkmate. Thank you, Joselito Mesa. Na-checkmate. That's good, yan inisip kong word. So, na-checkmate sila kasi nga, nagdrama si Bangag, di ba? Nung ini-impeach, nung nag-file ng impeachment yung mga kalawang grupo, yung mga pare, kay Inday, 1, 2, 3, now meron pang 4. Ang sabi ni Bangag dyan, kunyari, hindi ako sang-ayon na i-impeach nila si Sara. Yan ang kanilang playbook. Yan ang kanilang dramatization na papalabasin sa taong bayan na concerned talaga si Bangag at bait-baitan yung addictus na yan, yung addictus na, authenticated addictus dito sa Amerika. Anyway, di pa pala ako nakaprint ng bago yung may mukha niya. But anyway, papalabasin natin na yun na nga, na concerned na ayaw ko nang ini-impeach si Sara, Yun nga, na-checkmate siya ng INC. Kaya ang sabi ng INC, okay, sige, suportahan natin ang panawagan ni Bangag. Okay? Hindi ako lang nagsabi ng Bangag, hindi sinabi ng INC. Ni Bongbong Marcos, also known as Bangag. Alright? Kaya kami ay mananawagan sa taong bayan na yes, wag nating suportahan yung mga gustong i-impeach si Inday Sara sa halip ay tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Pero ang yung ating mga palangga, ang ating mga palanggang INC, actually, ang dadami talagang nagme-message sa atin na talagang sa kanilang mga pagsamba, mga pagtitipon, ay sinusuportahan nila si Inday Sara. Ngayon, ang pinapalabas ni Bangag, ito another sabi ng ating puting ahas. Pinapakalat daw, pwede ba nyo to? I-verify nyo to. Pinapakalat daw ni Bangag Jr. na hindi daw gagawin sa kanya ni Ka Eduardo yung ganong suporta kay Sara. Kasi bata pa daw sila, I don't know how true, yun daw ang binibida ni Bangag Jr. na parang during teenage time, magkaibigan na raw sila ni Ka Eduardo. So hindi daw gagawin niya ng INC sa kanya yung pag-support kay Inday Sara. Yun ang drama niya. Pero taliwas, di ba, sa January 13, sa liwasang Bonifacio, okay? Okay. Sabi ni Nenita Villanueva, yes, Marika, by the way things are running in our government, it's time taong bayan must move as one to remove them. Like what happened to his father, a family
of money, greedy people. Exactly, mga kababayan. Yun nga, yung mga negosyante. At tapusin ko muna yung pagiging magkaibigan nila. So yun ang binibida ni Bangag. Sinasabi niya na ganun sila ng INC head na si Ka Eduardo. I don't know about it. May alam ba kayo? So, yan ang kinakalat nila. Pero, iba po noon, iba ngayon, sabi ni Teens. Exactly. So ngayon, yan yung nangyayari ngayon. At natataranta sila talaga. Kaya nakikipag-usap si Bangag sa iba't ibang mga leaders kung sinong tatanggap sa kanila. Pero yung information doon sa certain ambassador na yon, kasi pag binigyan natin siya ng gender, alam nyo na kung sino yon. Alright? Huwag na muna natin siya bigyan ng gender. So confirmed yun, coming from our puting ahas. Kasi sukang-suka na ang business sector sa kanila. Alam mo, even itong mga dilawan na ito, ayaw lang nila kasing hindi lang nila kayang tanggapin na pag nawala si Bangag ay another Duterte ang mamumuno. There are selfish, self-serving people. Why? Kahit sana ayaw mo kay Sara Duterte, kung sobra na ang ginagawa ng presidenteng Bangag, di ba? Aayon ka sa tama, katulad ng mga pare. Kaya nga, di ba, ulitin natin, ang binabato kay Inday, it's only 150 million pesos about the confidential fund. Pero ang confidential fund ni Bangag, ito, bibigyan ko na kayo ng patikim. Ikabwa ka ng inakang Marcos Jr. ka at Lisa Tanas. Ha? Nagbigay kayo ng 400 million according to my source. Dito sa taong ito, sa susunod natin ito pangalanan, 400 million na nasa likod ng what do you call it? We give the world our best, parang gano'n. Ano 'yon? Yung we give the world our best, okay? At dito sa Department of Tourism, remember that? Yung Love the Philippines, yan may issue pa yan. Inaantay lang natin ng isa natin putingas. Nagbigay kayo ng 400 million sa taong ito. 400 million na hindi naman ganun kalaki, okay, ang ginastos. Huwag na natin muna pangalanan yan, alright? Pero I just want to compare yung 400M, mga palangga, 400M kumpara sa 150 million. Okay? Kumpara sa 150 million na binabato kayo. Ang hirap kasi sa inyo, dito sa mga, well, I'm just talking to mga dilawan na politiko, but good thing, may mga dilawan na ngayon, dilawan-aligned commentators na nagsasalita na sila na hindi tama yung AKAP, AX, tupad, yung pagtanggal ng PhilHealth budget, yung 90 billion, what do you call it, and program funds ng PhilHealth and everything. Nagsasalta na sila. Pero yung iba ayaw pa magsalita, katulad ni Maria Ressa, 'di ba? Na dating talagang hardcore 'yan, na yung grappler na 'yan. Pero kasi dahil may kaso siyang inaharap, okay? Kaya hindi siya makapagsalita. Nakatali, naka-scotch tape yung bunganga niya dahil the moment na buksan niya yung bunganga niya, yari siya kay Lisa Tanas. Yan 'yon, mga kababayan. Ngayon, palangga, so, ang problema sa inyo, sa mga palangga ko, mga dilawan, ever since hindi ko kayo inaaway, alam nyo? Ang inaaway ko lang mga politiko na bumaliktad na, nilunok na yung kanilang mga suka, katulad ni Kiko, na ipapahukay si Marcos Sr. and everything, and now, ganun na sila. And ibig sabihin ng mga yan, mga self-serving people yan or politicians, wala silang prinsipyo, wala silang dignidad. Kasi kung ako magsasabi na ipapahukay kita, tapos ngayon, ang paniwala ko, itong taong ito ay bangag, magnanakaw, ganito, ganyan. Tapos makikipag-elbow to elbow ko. Hindi nyo makikita sa akin yan, mga kababayan. Hindi nyo makikita. The moment ito si Marcos, may mga nagpapakalat na ako sa TikTok daw, nakikita nila. Hindi ako masyado active sa TikTok kasi hindi ko na kaya ang daming mga platform. Ay, wala akong admin, ako lang. Nakesyo ako daw, babaliktad na kay bangag. Never. Over my sexy, gorgeous body, darling. Hindi ako babaliktad. At never akong bumaliktad dahil ang laban natin dito ay para sa katotohanan. Kahit pa 4 na kaso ang kinaso nila sa akin, they spend people's money para harasin ako, to shut me up, para itigil yung bunganga ko. Kasi nga naman, kapag yun ang purpose noon. Oh, ito pa, nakausap ko itong isa sa mga putingas.
So yung kaso talaga nila, ang in-expect pala nila ni Lisa Tanas dun sa mga sa kaso na final nila sa akin, the moment na pag-file nila ako ng kaso, titigil na raw ako. Kasi matatakot na yan, wala namang pera yan, yung maharlika. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!